Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Villas family, Seit family, Dantes and Salas family, Len David, San Gabriel family, Mr. and Mrs. Sulficio Jacob, gayon din para sa kaarawan ni Nino Martin Franco, Philip Marson, Maria Guerra, Ryan Tulio, Boyet San Gabriel, at Gemma Abayan. Para kay Hannah Lee for passing the board exam, at para sa kagalingan ni Jenna Formentera. Gayon din, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Maria Concepcion, Zenaida, Jose, Dexter, Dennis, Patricio Sr., Emerita, Carlos, Jervis, Manuel, Concepcion, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, higit lalo yaong walang nakakaalala. Atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-lisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Minahal ka rin ng lubusan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pasalamatan niyo naman ang inyong mga katabi. At palakpakan po natin ang isa't isa. Ang dakilang kapistahan na ito ay para po sa ating lahat. Ito ay magandang balita para sa ating mga Kristiyano, lalong-lalo na po sa ating sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya sa mga pagkakataon sa buhay natin na pinapalagpas natin ang pagsamba natin sa Diyos, pagpapasalamat natin sa pamamagitan po ng pagmamahal nating mahal na Ina Birheng Maria, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Sa mga pagkakataong hindi tayo nagmahal, sa mga pagkakataong hindi tayo nagpatawad, sa mga pagkakataong naninira tayo ng ating kapwa at sinisira din po natin ang ating buhay. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lubay kapayapaan, sa lubay
Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay nilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng, ipinaglihing walang minanang kasalanan. At siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamaswayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang pinakinggan ng babae ang panunukso ng ahas na sumasagisag sa kasalanan, ang kanyang lipi ay napabukod at lumayo sa kalinga ng Diyos. Subalit hindi tinakwil ng Diyos ang sangkatauhan. Isang bagong Eva ang magsisilang ng sanggol na susupil sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nililang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, biningay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itatawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito'y ang ina ng sangkatauhan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay, pagkat siyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hagad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ipinahayag ni San Pablo kung paano hinirang ng Diyos ang kanyang mga lingkod bago pa magsimula ang kasaysayan ng mundo. Ito ay isang paalala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panuala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Kaming mga una na umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan po ang pamilya sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento na si Naomi Salameda. Kasalanay ng pasan, bagong buhay ang dulot. Siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at lipi. Siya ang tunay na karunungang gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo kami, partikular na ang pamilya ni Naomi Salameda, upang ang kanilang sinindihang ilaw ng Adbyento ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan ng iyong pagliligtas sa amin kay Kristo Jesus. Tunay nawa kaming manabik sa muling pagbabalik ng iyong anak na aming pinananabikan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapilang mo, tuwina.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung katabi mo, maganda bang gabi niya? Oh. Kasi sabi naman sa kanya, mas maganda ka pa sa gabi. Napakaganda po ng ating kapistahan ngayon. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. No? Ang pinakamagandang babae sa lahat. Nang pinaglihi ka, naalala mo ba sinabi ng nanay mo? Saan ka pinaglihi? Bawat isa sa atin, may mga istorya tayo, ano? Oo, alam ko, pinaglihi ako sa sa ice crumble. Yang sabi lagi ni nanay sa akin, pinaglihi daw ako sa ice crumble, no? Kaya sabi ko, mayroon bang connection ang buhay ko sa ice crumble? No? Yung ugali ko ba may connection sa ice crumble? Pwede siguro. Kung minsan, cool lang ako. Cool na cool. No? Dapat kasi walang pressure, walang tension, walang stress. Dapat cool lang tayo. Di po ba? No? Kaya masabi siguro natin, mayroon ding konting connection. Alam po ninyo, lahat naman siguro tayo o marami sa atin, hinihintay natin yung Christmas ID ng ABS-CBN. Di po ba, no? Akong pinaka-paborito ko talaga nakakantahin lagi yung kantang, "Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko." Di ba ba? Pag kinantahan ka ng ganyan, na ikaw ang nagsindi ng aking ilaw,
ang aking Pasko ay magkakakulay ng dahil sa iyo. Di ba? Napakaganda nun. Pero ngayon, yung taon na ito, maganda din. No? Maganda din. Ano nga ba yun ang simula nun? Sa iyo ay totoo ang pinakamagandang kwento. Sa madilim na gabi, isinilang siya sa mundo. Sa iyo ay totoo ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Di ba? Pasko ay talagang lagi nating inaabangan. Napakagandang kwento ang Pasko. Pero bago yung Pasko na yan, may napakagandang kwento na nangyayari sa ating buhay Kristiyano. Ang pagpili po sa ating mahal na Birhen bilang ina ng sineselebrate nating Pasko. Pinili po siya ng Diyos mula pa ng simula pa. Kaya nga we are celebrating today the Immaculate Conception dahil doon pa lamang po sa sinapupunan ni Santa Ana, pinili na siya ng Diyos. Ipinaglihi siya na walang kasalanang mana. Oh. At iyang walang kasalanang mana po ay may connection po iyan sa pagsilang naman po ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil hindi naman hayaan ng Diyos Ama na isisilang ang kanyang anak sa isang makasalanang tao. Kaya nga po si Mama Mary ay pinili na mula pa sa simula. Kaya ang story ni Mama Mary po ay hindi po natin pwedeng ihiwalay o i-separate sa istorya ng ating Panginoon. Kung hindi po siya ang naging ina ng Diyos, ng ating Panginoon, isang simple, ordinaryong babae lang po din siya katulad ninyo. Ngunit, nagbago ang lahat dahil siya ang napili bilang ina ng Diyos. So lahat po ng debosyon po natin, hindi natin pwedeng i-separate yung debosyon natin kay Mama Mary, kay Jesus Christ. No? All of our devotions should lead to the worshiping and adoration of Jesus Christ Himself. Napaka-importante niyang babae sa balat ng lupa dahil kay Jesus Christ. No? Siya ang pinakadakilang babae sa balat ng lupa dahil kay Jesus Christ. So hindi natin pwedeng ihiwalay si Mama Mary kay Jesus Christ. Ano po? Hindi natin siya sinasamba at hindi natin siya dapat sambahin. Paalala lang po sa ating mga Katoliko, Kasi kung minsan po, ginagawa na nating parang Diyos ang ating mahal na Birhen. Hindi naman niya sinabi sa atin niya na sambahin niyo ako, di po ba? Tinuruan niya tayo kung paano sambahin ang kanyang anak. No? She is our queen. Reyna po natin siya dahil si Jesus Christ ay ating King, ay ating Hari. Ha? Siya ang Reyna dahil ang anak niya, si Jesus Christ po, ay Hari. Hindi siya magiging Reyna kung hindi po siya ang ina ng Hari nating lahat na si Jesus Christ. No? So, napaka-importante po na maliwanagan natin ito na si Mama Mary ay inihanda na po mula simula hanggang sa kanyang kamatayan. No? So si Mama Mary din po ay nagbibigay sa atin ng paalala at halimbawa. Why? Dahil si Mama Mary, kahit hindi man siya ipinanganak na may kasalanang mana, pwede sana siya magkasala, di ba? Pero hindi. Si Mama Mary ay pinili ng Diyos at pinili din po niya ang Diyos. Tayo, pinili din po tayo ng Diyos. No? Pinili din po tayo ng Diyos. We are chosen people of God also. Pero ang diferensya lang, the difference with us with Mama Mary is, siya, pinili siya ng Diyos at pinipili din niya ang Diyos. Ngunit tayo, pinili tayo ng Diyos, pero kadalasan, hindi natin pinipili ang Diyos. Kaya nga tayo patuloy na nagkakasala.
Hindi tayo matatawag na mga imakulada dahil nagkakasala tayo, dahil natutukso tayo, dahil nagkakasala tayo laban sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Yung first reading, di ba? Kung nakikinig kayo mabuti sa first reading natin, no? Paano ba yung kasalanan na iyan? No? Paano ba pumasok ang kasalanan na iyan dito sa mundo? No? Ang ating kasalanang mana, no? Ang first parents po natin, ano nangyari? Pagkatapos na kumain sila nung pinagbabawal na pagkain, no? Na prutas, anong nangyari? Dumating ang Panginoon, tinanong sila, anong nangyari, Adan? Bakit ka kumain? Anong ginawa ni Adan? Sa halip na humingi siya ng tawad, sa halip na akuin niya na siya nagkasala, anong ginawa niya? Tinuro niya yung babae. Itong babae kasi binigay mo sa akin eh. Itong may kasalanan, tinukso ako, binigay sa akin yung prutas, kumain ako. No? Nung tinanong yung babae, bakit mo ginawa yon? Ano naman ginawa ng babae? Itong ahas na ito, no? Itong ahas na ito may kasalanan, no? Siya po ay nagtukso sa akin at ako po'y nagkasala. Yun, doon pumasok ang kasalanan. At yan din po ang nangyayari hanggang sa ngayon. Maraming beses po yung pride natin, no? Yung yabang natin na hindi natin kayang akuin, na hindi natin kayang tanggapin, at hindi natin kayang sabihin, Lord, sorry, nagkasala ako. Kadalasan, ano pang sinasakaya ko minsan, yung confession po namin, nagtatagal na nagtatagal. Bakit? Pag nangungumpisal kayo kung sino-sino pinagsisisi nyo, no? Sinisisi si tatay, sinisisi si nanay, sinisisi kung sino-sino na nagkasala kayo. Aminin nyo na nagkasala kayo. No? Kung nagkasala din sila, hayaan nyo na silang mangumpisal. Huwag nyo na ikumpisal yung mga kasalanan nila. Ano po? Kasi sa confession, dapat kinukumpisal mo yung kasalanan mo, hindi mo kinukumpisal ang kasalanan ng ibang tao. Okay? So yan, dyan ang gagaling yung natuto tayong manisi ng ating kapwa. Okay? So yan, point po yan for reflection. And another thing, another reflection na dapat nating laging isa-isip. Sa sinabi ko kanina, we cannot separate Mama Mary from Jesus Christ. Lahat ng ginagawa natin kay Mama Mary, it should lead us to love more her Son, Jesus Christ, ang ating manunubos, ang ating Panginoon. So kung ganun yung nangyayari, we cannot separate Mama Mary to Jesus Christ. Ganun din dapat ang buhay natin. We cannot also separate our lives from Jesus Christ Himself. Ano nga yung pangalan natin na masasabi natin, tagasunod tayo ni Kristo? We are called as Christians. Di po ba? Christians. Ngayon po, yung word na Christian, tanggalin mo ang Christ. Anong maiiwan? I-A-N. Di ba? Christian. Tanggalin mo ang Christ, anong matitira? I-A-N. Anong ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing. No? So, Christian with Christ, I am important. Tanggalin mo si Kristo sa word na Christian, I am nothing. At iyan po ang buhay natin. With Jesus Christ, Mama Mary is our Queen, the Queen of heaven and earth. With Christian, with Christ, we are also saved by Christ. Kung lagi tayong nakakonected kay Jesus Christ. Dahil pag wala si Jesus Christ sa buhay natin, we are nothing. Amen?
Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Diyos, ang makapangyarihang Ama, na naghahangad ipagbunyi si Maria, ina ng kanyang anak at ng buong sanlibutan, para sa ating mga pangangailangan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Paigtingin nawa ng Santo Papa, mga obispo at mga pari at diakono, at ng bawat Kristiyano, ang kanilang debosyon kay Maria, ang inang bukal ng pag-asa, upang maging mas malalim ang pananampalataya at pagkilala kay Jesucristo. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng kalinga at makainang pagmamahal ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan na dumaranas ng pangungutya, paghihirap at pagdurusa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga may karamdaman, mga naghihikahos sa buhay at mga nauulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ni Maria, magtiwala nawa sila sa Diyos at sa komunidad na umaakay sa kanila. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuno nawa ng galak ang bawat Kristiyano, pamayanan, mamayani nawa ang pagbabayanihan, igalang at ipagdangal ang buhay ng bawat tao mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, nawa sa pagdulog namin sa iyo, mapalaya na rin kami sa aming mga pagkakasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. We gather today
Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng kalilis-linisang paglili ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na birheng kabanal-banalan ng iyong lubos na kinalulugdan, upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan.
Ang mahal na Birhen ngay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng alang mundo. Napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirino sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung totoo at tunay po na galing sa puso. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos, ang anak ng ating mahal na Birhing Ina, Maria. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagsilip ng mga bituin, ang paligid kay lamig ng hangin. Mananatili sa iyong piling, init ng pagkalinga mo ang hiling. O Maria, mahal naming babaeng bukod na pinagpala, pag-ibig mo'y laging ipapabag sa aming mga kaulila. O Maria, mahal naming babaeng bukod na pinagpala, yakapin lagi ng pagmamahal, akitin kay Jesus ang dasal. Sa pagtahat sa daan madilim, nitong puso naming nagdirindig. Ilaw ng pagtangi mo kay langis, gagabay sa pusong nag-ihinay.
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang mga paalala at pasasalamat. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan upang ating suportahan ang ating programang Tulong Tayo, maging kamay ni Kristo para kay Kristo kung saan ang lahat ay hinihikayat na mag-alay sa ating mga banal na misa ng canned goods, noodles, kape, bigas, asukal at iba pa o kaya ay cash assistance. Maaari rin po natin itong dalhin sa ating opisina. Layunin po ngayong buwan na ito ng programang ito na tayo ay makapagbahagi ng mga pamaskong handog sa mga kapatid nating nangangailangan. At sa ating 2023 Raffle for a Cause ticket, ang consolation draw ay gagawin po sa December 10 at sa darating na December 15. At ang grand raffle draw naman ay sa December 24 kung saan ang inyong ticket na nagkakahalaga ng 50 pesos ay maaaring manalo ng 50,000 pesos o kaya naman ng first prize na Condura 6.5 cubic feet refrigerator na inverter, second prize 43 inches Skyward Smart TV at third prize Condura 7.5 kilogram automatic washing machine. Nalalapit na po ang ating raffle, kaya sa mga nais na bumili ng ticket, maaari po kayo makabili ng ticket sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya ni Naomi Salameda. Palapakan po natin siya.
Sa darating po na December 13, araw ng Miyerkules sa ikapito ng gabi, tayo po ay magkakaroon ng Advent Recollection. Ito po ay bukas para sa lahat ng mga parokyano, lalong-lalo na po sa mga ministry at organization. Ang magbibigay po ng ating panayam ay ang seminaristang si Enrico Macrohom Jr. na kilala bilang Rix the Seminarian sa mga social media kung saan siya po ay mayroong 1.4 million followers sa Facebook. Siya po ang magbibigay sa atin ng Advent Recollection. At pagkatapos ng ating banal na misa ngayon, tayo po ay sasama o makikiisa sa gagawing prosesyon. At bilang pasasalamat, tinatawagan po natin si Sister Leoning Bonifacio. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga PPC members na tumulong sa amin sa nobenang ito. Salamat din po sa lahat ng kaparian, lalong-lalo na po ang ating Kura Paroko, Father Joel, Father Dennis at Father James. Sa ngalan po ng CWL, hindi po akong presidenta, yun po yung nagkumukuha sa akin ng litrato. Ninenervyos po siya kaya ako na nagsalita. Salamat po sa lahat ng tumugon sa nobena ng 9 na araw, lalong-lalo na ang AP, ang SAR, ang lahat ng organisasyon na tumulong sa amin. Salamat din po sa lahat ng nag-alay na swerte po kami dahil walang pasok ngayon. Maraming nag-alay dahil yung mga hindi nakapag-alay noon, nag-alay ngayon. Walang hanggang papuri at pasalamat ang ibinabalik po namin sa inyong lahat sa susunod na taon po muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong prosesyon pagkatapos po ng misa. Thank you, Father. Tayo po ay magsiluhod at sama-samang manalangin sa ating Inang Maria. Tayo pong lahat, Banal na Ina, ang Panginoon ay sumasayo, nang ikaw ay nabubuhay sa mundo, sumang-ayon ka sa kalooban ng Ama na may lubos na kababaang loob. Hindi ka nalinlang ng kasinungalingan ng masamang espiritu, na magitan ka sa iyong anak sa aming mga pangangailangan at binigyan mo kami ng mabuting halimbawa sa paglutas ng aming mga suliranin sa buhay. Ikaw na aming ina ay nag-aalis ng aming kalituhan at naglalapit sa amin sa Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan na naghihiwalay sa amin sa Panginoon. Kung kami nagkasala, linisin mo ang pagkakatala namin sa kasalanan at tulungan mong mapanatili siya sa aming puso at mapagsilbihan siya sa pamamagitan ng aming kapwa. Amen. Magsitayo pang lahat. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exule spiri ebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, os
ora pro nobis sancta Dei genitrix. ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, que gloriosa venis maris mari corpus et animam, o digno filite bitui habitaculum fici mireretur, Spiritus Sanctum parantem preparasti, daut quis communis leitamu, espi intersione instantibus marita morte perpetua liberemu, dexi cuda fidelium Sancti Spiritus intersione ducuisti, do nobis Signorum Spiritu recta sapere, et ex consolatione gaudere, concedi nobis questus omnipotens Deus, Sancti Patris nos Agostini devota commonione gaudere, quis patrocinium salvare et auxiliandi confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. So today po ay Immaculate Conception, pero mayroon po tayong mga kapatid natin na nagdidiwang po ng kanilang kaarawan. Ano? Pwede po matawag dito sa harapan. Sino po may birthday ngayon? Kuya Jemar. Voler. Kuya Philip. Okay. 2, 4, 5. Mamili po kayo ng mga kandila dyan. Sige po, pili kayo ng mga kandila. Buksan po. Yan. Huwag hawakan yung kandila, mainit. Yung lalagyan na lang hawakan po ninyo. Okay? Yan. Tigisa na kayong kandila. So now, look at the candle. Make your wish. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagdadasal para sa mga kaarawan sa araw na ito. Nagpapasalamat sila Diyos namin sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang lahat ng grasya kanilang natatanggap. Gawin po sila lagi, Panginoon, na masayahin sa kanilang buhay at laging tumitingin na may pagpasalamat sa inyo. May your wish come true in the name of Jesus. May you now blow your candle. Happy birthday po sa inyo lahat. Amen. God bless you all po. At pasasalamat po sa CWL na sila talaga ang nagpursige ng novenas natin hanggang sa kapistahan po natin ngayon. No? Palakpakan po natin ang CWL. Pagkatapos po ng misa, huwag kayong mapagod. Mayroon po tayong prosesyon. Okay? Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. magsigo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen, ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen.
Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.